Mga katangian ng solid. Tayo ay napapaligiran ng makukulay na bagay dahil ang mundo ay sadyang nilikha ng Diyos na maganda at makulay. Subukan mong tumingin sa iyong paligid. May nakikita ka ba sa iyong paligid? Tama! Kahit saang banda ka tumingin, ikaw ay may nakikita. Maaaring ikaw ay nasa loob ng bahay, napapalibutan ng mga bagay tulad ng telebisyon, kabinet, salamin, at iba pa habang ikaw ay nakaupo sa sofa. Maaari ding ikaw ay napapalibutan ng tubig baha na dulot ng tuloy-tuloy na pagulan. O di kaya'y nariyan rin ang nagliliparang mga dahon ng mga puno dahil sa malakas na ihip ng hangin. Ang lahat ng bagay na nakikita mo sa ating paligid ay tinatawag nating matter. Kaya mo bang bigkasin ito ng 2 beses? Mahusay! Ano nga ba ang matter? Ang matter ay mga bagay na may bigat o timbang at nakakakuha ng espasyo sa isang lugar. Alam mo ba na ang lahat ng matter ay binubuo ng katiting na hibla na tinatawag na molecules? At ang pagkakaayos ng mga molecules ay depende na rin kung sa anong uri ng matter ang ginagalawan nito. May mga bagay na dikit-dikit at siksik ang molecules nito kung kaya't ang mga ito ay may tiyak na hugis. At ang mga bagay na ito ay ang tinatawag nating solid. Ang iba naman ay may bahagyang hiwa-hiwalay na molecules kaya nakukuha ang hugis ng kinalalagyan nito. At ang mga bagay na ito ay ang tinatawag nating liquid. Mayroon ding mga bagay na ang molecules ay magkakalayo at tumatalbog. Nakukuha rin ito ang hugis ng kanilang lalagyan. At ang mga bagay na ito naman ang tinatawag nating gas. Ang solid, liquid at gas ay ang 3 pangunahing uri ng matter. Ang mga ito ay may iba't ibang katangian upang matukoy ang pagkakatulad at pagkakaiba ng bawat isa. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Simulan nating alamin ang tungkol sa solid. Ang solid ay uri ng matter na may tiyak na kulay, hugis, tekstura, sukat, timbang at volume. Ang molecules ng solid ay bahagya lamang ang paggalaw dahil sa ito ay dikit-dikit at siksik. Ang mesa, silya, tabo, pinggan, kutsilyo, kutsara at tinidor ay mga halimbawa ng solid. Narito naman ang mga katangian ng solid. Alam mo ba na ang isa sa mga pisikal na kaanyuan ng solid ay ang kulay? Ang kulay ay isa sa mga katangian nito, bagay na nakatutulong upang higit nating may larawan ang solid. Ang ilan sa mga halimbawa ng kulay nito ay pula, dilaw, puti, itim, asul, lila, kahel at iba pa. Ang solid rin ay may mga hugis. Ang hugis ng solid ay hindi nagbabago. Ang ilan sa mga halimbawa ng hugis ng solid ay bilog, bilohaba, tatsulok, parihaba, at parisukat. May mga solid din na irregular ang hugis tulad ng mga ito. Alam mo ba na ang solid ay may iba't iba ring tekstura? Ang tekstura ay tumutukoy sa panlabas o ibabaw na katangian ng isang bagay. Katulad ng hugis, maaari mo ring matukoy ang tekstura ng solid sa pamamagitan ng paghawak dito. At ang tekstura ng solid ay maaaring malambot, matigas, makinis at magaspang. Ang solid ay mayroon ding sukat. Ang mass ay likas na katangian ng isang bagay. Ito ay tumutukoy sa dami o laki ng material na taglay ng isang bagay. Tingnan ang halimbawang ito. Ang lapis A ay nagtataglay ng higit na mass dahil sa mas malaki o mas madami ang material na ginamit dito upang mabuo ang lapis A kaysa sa lapis B. Ang mga instrumentong ruler, meter stick,
At medida ay maaaring gamitin kung nais mong makuha ang sukat ng isang bagay. Ang solid rin ay may timbang. Ang timbangan o weighing scale naman ang ginagamit kung gusto mong malaman ang bigat ng mga solid. Kilogram o grams ang unit na ginagamit dito. Kapag mababa ang timbang, ito ay nangangahulugan na magaan ang solid. At kung mataas ang timbang, ito ay mabigat. At ang panghuling katangian ng solid ay, ang solid ay may volume. Kung nais mong makuha ang laki o liit ng nasasakop ng isang regular na hugis ng solid sa isang espasyo, kinakailangan mong makuha ang volume nito. Ang volume ay tumutukoy sa sukat ng nasasakop ng isang bagay sa espasyo. Nakukuha ang volume sa pamamagitan ng pagmultiply ng haba, lapad, at taas nito. At yan ang iba't ibang katangian ng solid. Sa pagkakataong ito, ay ilabas mo naman ang iyong lapis at papel upang sagutin ang mga sumusunod na gawain. Panuto. Tukuyin ang katangian ng mga sumusunod na solid.